Anong gagawin ko, Daniel? Gustong-gusto ko malaman ng tungkol sa bata pero ayaw niyang sabihin sa akin. Tinitigan ko siya. Ano bang gusto mong malaman? Gusto kong malaman kung may tsansa ba talaga ako sa buhay nilang mag-ina. Baka kasi, katulad siya ni Selena may asawa na rin. Nagtiimbagang ako. Nananadya ba to? Ang sakit nun ha? Ikinalma ko ang sarili ko. Natatakot kang maging kabit? Tulad ko? Peste? No! Natatakot akong malaman na talo na ako. Yumuko ako, di na nagsalita. Talo? Ako siguro talunan. May pag-asa pa siya. Nobya na nga niya si Alana, samantalang ako. Kami ni Selena wala. Hanggang ngayon wala akong kahit di katiting na pag-asa. Selena's POV. 1 week after magising ni Kyle, nakauwi na kami at tahimik kaming pamilya. Sa totoo lang, madalas ako natutulala. Hindi ko alam kung bakit. Pero araw-araw na lang nasasabik ako sa ideya na baka magkita ulit kami ni Daniel. Umasa ako na isang araw nasa labas siya ng gate. O kaya naman tumatawag sa cellphone ko. Umaasa ako makikita ko ulit ang mukha at ngiti niya. Sa kabila ng katotohanan na siya ang isa sa dahilan kung bakit muntik na ako mawalan ng asawa. Kung bakit napahamak si Lauren at nagbago. Tinitigan ko ang panganay ko. Tahimik siya habang nakaupo at nagbabasa ng libro. Hindi siya madalas magsalita. Bihira ko rin marinig ang tawa niya. Bilang na lang ang oras na nakikita ko siyang masaya. Dahil siguro sa nangyaring aksidente. Siguro nga dapat kumonsulta kami sa psychiatrist. Ba't kasi nawala sa isip ko ang payo ng doktor niya? Han? Napalingon ako kay Kyle. Bes na bes siya kaya't napatayo ako. San ka pupunta? He caressed my cheeks and kissed my forehead. Sa PNM Corp, may meeting kami kasama ng ibang shareholders. Binondol ng kaba ang dibdib ko. Sa kumpanya ni Daniel, nakagat ko ang pang ibaba kong labi. Samahan kita? He shook his head and smiled. No need, hon. You rest. Bawiin mo ang pagod mo nitong mga nakarang araw, Ang payat mo na't ang putla, matamlay ka rin. Hindi ako nagsalita. Tinitigan ko lang siya habang kinakausap niya ako. Nakokonsensya ako. Wala akong karapatan sa kabaitan niya dahil nagtaksil ako at patuloy na nagtataksil ang puso ko. Mahal na mahal ko si Daniel pero mali. Ano ang kailangan kong gawin? Hindi ko matanggap sa sarili ko na kailangan ko siyang kalimutan. I love you, hon. Natauhan ako na mabilis niyang pagtakan ng hagkan ng labi ko, kasabay ng pagbulong niya sa mga salitang iyon. Mariin akong pumikit na maglakad siya palapit kay Gavin na nanonood ng TV at kay Lauren na nagbabasa ng libro. Napatitig ako kay Lauren. Hindi siya tumitingin sa akin at di niya ako kinakausap. Di ko maiwasang mag-isip kahit na hindi lang siya sa akin ganun. Nang makalas si Kyle, napabuntong hininga ako. Tumayo ako at lumabas ng bahay. Naglakad-lakad ako sa labas hanggang sa matanaw ko ang isang pamilyar na kotse na nakaparada hindi kalayuan. My breathing hitched. Napapanunok na naglakad ako papalapit. Habang palapit ako ng palapit, lumalakas lalong kabog ng dibdib ko. Para kong hihimatayin habang nakatitig sa kotse at nang makalapit ako, bigla na lang itong umandar papalayo. Nabigla ako at di ko na malayang napatakbo na pala ako para habulin ang kotse. Daniel! That's Daniel's car! Nagsimulang mangilid ang duha ko hanggang sa matigilan ako sa pagtakbo. Hindi kotse ni Daniel ang kotseng hinahabol ko. Iba ang kulay nito. Kulay pula ito at hindi kulay itim. Napayoko ako tumikbi. Nilagay ko sa palad ko ang mukha ko. Oh God, nababaliw na ako. Umiling-iling ako tuluyang humagulhol. This can't be. Sa kabilang banda. Ilang araw na bang lumipas? Ilang araw na akong wala sa hulog. Hindi ko alam. Hindi ko na mabilang. Sa sobrang pagkakalugmo ko sa sakit nitong mga nakaraang araw, nawala ako pansamantala sa aking sarili. Hindi ko maintindihan. Parang namamanhid ako sa sakit. Wala ako bang nararamdaman kundi kirot sa puso ko. Ang katotohanan, nagtaksil ako sa asawa ko at ginawa akong kabit ang lalaking mahal na mahal ko. Napakasakit nun. Ngayon lang ako natauhan at halos gabi-gabi akong palihim na umiiyak sa labas ng bahay dahil sa realizations ko. Ano ba ang ginawa ko? Ano ba ang gagawin ko? Bakit kasi sa kabila ng katotohanan na isa sa Daniel sa dahilan ng aksidente, hindi ko magawang magalit ng sobra sa kanya? Namanhid ang puso ko at nawala ng pakialam sa paligid. Nagising na lang akong hyper na kumakanta si Gavin dahil birthday na pala ng ate niya. Wala si Kyle nang lumabas ako ng kwarto namin. Nilapitan ko si Nana Huling, Gavin at Lauren na nanonood ng TV. Tumabi ako kay Lauren pero umalis siya at lumipat ng upuan. Nakaramdam na naman ako ng kirot sa puso ko. Isa yon sa dahilan kung bakit napaparanoid ako. Iniiwasan ako ni Lauren at di ko alam kung bakit.
Galit sa akin ang anak ko at wala naman akong magawa. Bakit? Lumabas lang si Kyle ngayon pero babalik daw at sasama ka. May pupuntahan daw kayo kaya mag-ayos ka. Nakangiting sabi ni Nana Huling. Ngumiti ako at tumango. Tinitigan ko si Lauren pero hindi niya ako tiningnan. Napayuko ako. Alam niya ba ang ginawa kong kasalanan? Tumayo ako at bakit na sana nakagda na magsalita si Nana Huling. Bakit? Magbibihis ka na ba? Opo. Abay mag-almusal ka muna. Wala ho akong gana. Matamlay na sagot ko at saka dumiretso na sa itaas. Nang makapasok nga ako sa kwarto namin ni Kyle, pinagmasdan ko ang kama namin. Noon masaya ako natutulog at nagigising sa kamang to, pero ngayon para akong pinupupok ng martilyo. Hindi ko maramdaman ng kaligayahan kundi puro sakit lamang. Naupo ako sa kama at tinaplos ang tiyan ko. Kiragat ko ang pangibaba kong labi. I am sorry kung nawala ka. Wala ka kasing kwenta, si Mommy. Pumalatak ang luha ko na mabilis kong pinunasan. Tumayo ako at dumiretso sa closet. Kumuha ako ng toilet bathrobe saka dumiretso ng banyo. Wala akong karapatang mag-inarte. Nagtaksil ako. Sa kabilang banda, bumaba ako nang marinig kong boses ni Kyle at ang tuwang-tuwang tili ni Lauren. Umawang ang labi ko habang pinagmamasal ang panganay ko na patalon-talon habang nakayakap sa bewang ni Kyle. She looked so happy. Nangilid ang luha ko. Hindi na siya ganun sa akin. Mom! Tawag sa akin ni Gavin dahilan para mapatingin sa akin sina Lauren at Kyle. Mabilis lumapit sa akin si Kyle at hinagkan ako. Han, mabutit base ka na, may pupuntahan tayo. Tumango lang ako, tiningnan si Lauren na excited na binuksan ng pinto nang may nag-doorbell. Lumabas siya at nang bumalik may kasunod na siyang mga tao. Becky at ilang mga babae at lalaki. Tiningnan ko si Kyle. Sino sila? I hired them para sa birthday ni Lauren. Hinagkan niya ako muli at tinawakan sa bewang. We promised to have a big celebration and we must fulfill it, kaya ginawan ko na ng paraan. Dugtong niya. Saan galing ang pera? Sa savings natin, hon. Huwag kang mag-alala, next week, bubuksan ko na ulit ang Polycarpo Designs. Mabilis ako napalingon sa kanya. He smiled. I hired our employees back. Nag-loan din ako para sa firm and I promise you, babalik sa dati ang buhay natin. Napaluha ako. He is just too good to be true. He is a very good husband, a very responsible father and man. How could I cheat on him? His expression softened. Pinahid niyang luha sa pisngi ko. Oh honey, please don't cry. I am doing this for our family. This is my responsibility as your husband. Tumango ako at gumiti. You are a very good husband, and I am a bad wife. He kissed my forehead saka hinarap ang Becky at mga babaeng nakatayo sa harapan namin. Please make our princess happy. Sure, Mr. Policarpio. Maganda ang kalalabasan ng party nito kaya leave it to us. Confident na sagot ng babae at saka tumingin sa akin. She smiled at me and I nodded at her. Yes, sir. Leave it to us. I will use my magic at gagawin kong tunay na prinsesa ang unikaihan ninyo. Sa kabilang banda. Saan ba tayo pupunta? Tanong ko kay Kyle ang tumigil ang sasakyan namin sa parking lot ng mall. Bumaba siya at pinagbuksan ako. Nang bumaba ako, hinawakan niya kagad ng kamay ko. He kissed my hand. Bibili tayo ng gift para kay Lauren. Ngumiti ako. I like that. He smiled. Sabay kaming naglakad papasok ng mall. Pumasok kami sa isang gift shop. Dinampot ni Kyle ang isang malaking manika. Magugustuhan ba to ni Lauren? Kyle, she's already 7 years old. Magugustuhan niya yan pero hindi yan lalaruin. Natatawang nagkamot siya ng batok. You're right. Bililik niyang manika at tumingin sa paligid. Marami na siyang stuffed toys. Sabi niya na mahagip ng paningin niya ang malalaking stuffed toys. Nilapitan niya ako. Do you have something in your mind? Nagkibit balikat ako. Libro lang naman ang palagi kong nakikitang hawak niya. Namewang siya at tumingin sa sahig. What kind of books? Maybe love story? Umiling siya kaagad. No, baka maingganyo siyang magnobe ng maaga. Tumango ako. Tama siya. Napakamot ako ng pisngi. Ano bang madalas binabasa ni Lauren? How about J.K. Rowling? Umiling ako. Nakita kong collection siya ng Rowlings. Kompleto siya. Inawakan ko ang kamay ni Kyle. How about poetry? Pierre Alex Genti's book? Tara sa bookstore? Excited kaming pumunta sa bookstore pero na maghanap kami sa shelf, wala. Nagtanong si Kyle sa counter pero wala. Nagkatinginan kami ni Kyle. Bumuntong hininga ako. Saan tayo makakahanap nun? He shrugged his shoulders. Lumabas kami ng bookstore.
Binundol ng kaba ang dibdib ko na makasalubong namin si Daniel. He stared at me for a short second and smiled at Kyle. Mr. Policarpio? Hey, Mr. Milares, kamusta? Saglit akong sinilipan ni Daniel bago sumagot. Ganun pa rin. By the way, I cannot make it to your daughter's birthday celebration. May pupuntahan kasi ako eh. Napanunok ako. Ang magandang boses si Daniel na nanonood sa kalamnan ko kay sarap damhin. Sobrang namiss ko siya. Ganun ba? Oo nga pala. Kyle wrapped his arms around my waist. Asawa ko, her name is Selena. Sigurado akong kilala mo siya dahil nabanggit niya ang pagkatan niya ng meeting sa PNM Corp habang tulog ako. Daniel stared at me at di ko na napigilan ng sarili ko na titigan din siya. Yeah, I already know her. Maswerte ka sa asawa mo, Mr. Policarpio. Sinabi niya yun habang titig na titig sa akin. Di ko na iwasang mapanunok. My heart is beating so fast that I could not help but to gasp. Tama ka dyan, Mr. Milares. Umiwas ako ng tingin at tumingin sa paligid. Narinig ko namang nagsalita ulit si Daniel. Are you looking for a particular book? Kyle answered. Oo, panagalo sana sa panganin namin kaso wala naman palang stock dito. Anong klaseng libro ba? Yung, anong libro nga yun? Napakurap-kurap ako. Ano nga yung librong hinahanap natin? Tinignan ko si Daniel. I chewed my lower lip. Pierre Gentil's books. Halos pabulong na sagot ko. He smiled and my heart just skipped a bit. Oh my God, why do I love this feeling of talking to him this way? I have a collection of these books. Idadaan ko mamaya sa bahay ninyo bago ko. Tinitigan niya ako. Umalis. Umiwas akong muli ng tingin. Di ko kayang tagalan ng titig niya. Para akong nilulunod. Wow, thank you, Mr. Milares. No prob, I'll go ahead. Yeah, sure, you seem busy. Tumigil sa gilid ko si Daniel at para akong hihimatayin. Nananadya ba siya? I am visiting an island. Island? Naikuyom ko ang kamao ko. Nagawa na ba nilang plano nila sa isa ng mga magulang ko? You have an island, Mr. Milares? It's not mine. Pag-aari yun ng babaeng mahal ko. Mariin akong pumikit. Bakit mo ba ako pinapahirapan ng ganito, Daniel? Harap-harapan mo ba talagang ipapamukha sa akin na kailangan kita? Tama ngang hinala ko. You're in love. Mahinang tumawa si Daniel. Ramdam ko ang saya sa tawa niya pero kirot ang hatid noon sa akin. Yeah, I'm in love with a stunning and awesome woman who never failed to make my heart beat faster whenever I am seeing her. She is lucky to have you, Mr. Milares. Yeah, I guess so. Sa kabilang banda, my anticipation of seeing Daniel again today was blown by the fact that he did not send the books to our house personally. Pinadala niya ito sa delivery boy. Napayo ko ito. Disappointment filled my heart, the same time realization hit me hard. Bakit hinihintay ko siya? Mom, picture! Nagbalik ako sa realidad at sa hiyaw ni Gavin. Agad ako lumapit sa kanila. We're having a family picture at muli na naman akong bumalik sa pangangarap. Paano kaya ako si Daniel ang kasama namin ngayon? Napayoko ako. Bakit ba ngayon pa ako nagkakaganito? Sing! Sing! O joke ng mga classmates ni Lauren. Di nagtagal nakisabay na rin sa kanila sina Kyle, Gavin at Nana huling. Tumingin ako sa paligid. Maganda ang ayos ng garden. Satisfied at masaya si Lauren sa kinalabasan ng party niya. Masaya ako dahil masaya ang anak ko. Mahina akong tumawa at saka nakisabay sa mga nag-uudyok sa kanyang kumanta. Kumanta si Lauren. Bata pa lang siya, nakikita ko ng talento niya sa ganong bagay. Masayang masaya ako dahil sa murang edad, hinahangaan na siya ng ibang tao. Sing! Sing! Tumigil ang paghiyaw nila nang pumesa sa harapan si Lauren. Bit-bit niya ang isang gitara. She can play a guitar. Teka, bakit di ko alam? Pinagmasdan ko lang siya at napakaganda ng panganay ko. Napakamo ng mukha habang pinagmamasdan ko siya. Unti-unti ko nakikita ang itsura ko nung bata pa ako. Ganun ako noon. Pareho kami ng mukha nung kasing edad niya pa lamang ako. At nasa pangalaga pa ni Aling Marta. Hindi ko tuloy maiwasang mamiss ang matanda. Nagsimula na siyang mag-strum ng string ng gitara habang nakapikit. Umawang ang labi ko. Ang ngiti ko unti-unting nabura dahil sa malamyos na musika na hindi ko alam kung bakit nagatid ng hapdi sa puso ko. Bakit ganito? Bakit natutulog ang puso ko habang naririnig ang tunog ng gitara? I will not make the same mistakes that you did. Napipilan ako. Kasabay ng pagkugot ko ng hangin, tila nagkaroon ng malaking butas sa sikmura ko dahil sa unang linyang binanggit niya. Bakit? Bakit gano'n ang kinakanta niya?
Naparanok akong tumingin sa paligid. Lahat sila'y tulad kong nakatitig lang kay Lauren. Because of you ni Kelly Clarkson. Di ko alam pero parang may galit ang bawat bigkas niya ng salita. Napatakip ako ng bibig. Ramdam ko ang sakit sa bawat salitang binibigkas niya. Para bang meron siyang saloobin na hindi niya mailabas kaya't dinaan niya na lang sa pagkanta. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko. Nag-e-enjoy ibang nanonood pero hindi ako. Dahan-dahan akong tumayo habang nakatitig sa kanya. Di ko na napigilan ang sarili ko. Dahan-dahan akong humakbang. Lumakad ako palapit sa kanya pero natigilan ako na magmulat siya ng mata at diretsong tumingin sa akin. Oh my God! I burst in tears. Alam niya ang gabi-gabing pag-iyak ko. Alam niya ang sakit na pilit kong itinatago. Alam niya ang pagtataksil ko. Paano niya nalaman? Ang sumasama kong ina. Nasasaktan ko ang anak ko, hindi ko alam. Hindi ko alam nasasaktan na siya. Kaya pala iniiwasan niya ako. Kaya pala galit siya sa akin. Hindi ko alam. Hindi ko nakita. Hindi ko napansin nasasaktan siya habang nasasaktan ako. Because of you, she ran away. Lauren! Tinangka ko siyang habulin pero nabawal ako sa pagkakatayo ko. Nangihina ang tuhod ko. Napayo ko na lang at tumagulhol sa mga palad ko. I'm sorry. I'm so sorry, Lauren. Daniel's POV. Niransak mong bahay ko. Nagtakip ako ng tenga, tinignan ng matalim si Kiko. OA mo? Ako pa talagang OA? Sabihin mo nga, Daniel, ano bang ginawa mo at nagkita kayo ni Selena? Hindi ko siya pinansin. Pinagtuloy ko ang paghalongkat sa bookshelf niya. Humalakak ako na matagpuan kong 3 libro ni Pierre Genti. Gotcha! Hoy! Inigalaw ni Kiko sa akin ang 3 libro at pinandilatan ako ng mata. Natawa ako, mukha siyang tertiary. Paborito ko to, Daniel. Ano ba kasing pumasok sa kokote mo at pinagpresentan mong libro na hindi naman sayo? Hindi mo naman ginagamit yan na. Ginagamit ko to. Koleksyon ko nga eh. Umismid ako. Akin na kasi, babayaran ko. Tumayo siya ng tuwid at ginisiyan ako. Kahit ibigay mo sa akin lahat ng yaman mo at lahat ng sports car mo, hindi ito mapapasa kamay mo. Kahit bigay mo pa sa akin lahat. Gusto nga kasi yan ni Selena para sa anak niya. Ano naman pakialam ko, Daniel? Tsaka bakit ba nakita na naman kayo? Are you stalking her? Tinignan ko siya na masama. I am not stalking her. Nagkataon lang na nagkita kami sa bookstore. Humalakak siya. Bookstore mo mukha mo? Kailan ka pa nahilig sa libro? Kanina lang. Tipid na sagot ko at saka tinangkang agawin sa kanya. Pero mabilis siyang nakaiwas. Tinignan ko siya na matalim. Papalitan ko na lang ng bago. Birthday na ngayon ng anak na Selena kaya ibigay mo na sa akin. Bakit ba pumapapel ka sa anak na Selena, ha? Huwag mong sabing iniisip mo na anak mo yung bata. Umiling ako pero tiningnan niya ako na may pagdududa. Umismid ako. Masama bang umasa? Umiling-iling siya at bumuntong hininga. Papalitan mo to, ha? Ngumisi ako. Si Danny nang bahala dun. Sira ka ba? Ikaw nangangailangan nito eh. Gusto mo Playboy's Magazine ang ipalit ko dyan? Ngising-ngising sabi ko. Itatawag ko na lang kay Danny. Oh, yan. Pinagsaksakan niya sa sikmura ko ang libro. Pero hindi na ako gumante. Inesmeran ko na lamang siya. Pasting to? Pasalamat siya, kailangan ko talaga siya ngayon. Pasipol-sipol akong humakbang at paalis sa sana nang ilahan niya ang damit ko. Iritado ko siyang hinarap. Ano ba, Kiko? Pupunitin ko ang damit ko. Tinuro niya mga kalat sa sahig. Linisin mo muna to. Mamaya na. Dadalhin ko pa to sa bahay nila Selena. No! Kinuha niya sa akin ng mga libro. Ipa-deliver na lang natin. Nangunot ang noo ko. What? No! Yes, Daniel, peste ka. Namumuro ka na. Akala ko ba pinaniniwalaan mo si Selena? Huwag mo nang pahirapan yung tao. That made me still. Bakit bang hirap niyang kalimutan? Bakit kahit nangako ko na hindi ko siya guguluhin, natatagpuan ko pa rin ang sarili kong palihim siyang sinusundan at pinagmamastan? Gusto ko malaman kung masaya ba siya sa pamilya niya at paulit-ulit ako nadudurog habang nakikita ko na masaya siya. Masaya siya sa asawa niya. Bumuntong hininga ako. What should I do? Tinapik ni Kikong balikat ko. Bro, alam kong mahal na mahal mo sa Selena, pero tama na. Sarili mo lang pinahihirapan mo. Ayoko siyang i-give up. Kailangan, Daniel. Kailangan mo siyang i-give up. May asawa na yung tao, hindi mo ba nakikita ang sitwasyon mo? Kung sa babae, mistress ang may tatawag sa'yo, saka mo ba gustong makasuhan ka ng adultery? Hindi ako umimik. Peste, hindi ako kabit.
Nahuli lang ako ng dating pero mahal ako ni Selena. Kung mahal mo, ipaglaban mo. Pero kapag gantong kasal na sa iba, di ba dapat ipaubaya mo na? Ikinayom ko ang kamao ko. Paano kung mahal niya ako? Paano kung anak kong panganay niya? Paano kung mabuntis ko siya? What? You mean something really happened agad? Tanong ni Kiko. Nagangat ako ng tingin pero hindi ako sumagot. Peste naman, Daniel. Nag-ipon ka ba ng dahilan para may paglaban mo sa Selena? Hindi ako umimik. Not really. Gusto ko ang nangyari sa amin at di ko gagamitin ng bata para lang makuha si Selena. Hindi ko nadadagdagan ang kasalanan ko sa kanya. Ang gusto ko na lang ngayon ipaglaban siya gamit ang nararamdaman ko para sa kanya. Selena's POV. Halos mga tog ang tuhod ko na makaakyat ako at makapunta sa tapat ng kwarto ni Lauren. I knocked on her door. Lauren? Lauren anak, please let me in. Lauren! Dahan-dahan ako napaupo sa sahig. Ano ang gagawin ko? Galit sa akin ang anak ko at wala akong magawa. Han? Nagangat ako ng tingin. Tuluyan ako napahagulhol nang yakapin ako ni Kyle. Shh! Tahan na, Han. Tahan na. Ako na lang kakausap kay Lauren. Ako na ang bahala. Galit sa akin si Lauren. Galit siya sa akin. Shh! Calm down, Han. Baka mapano ang baby natin dyan sa tiyan mo. Mas lumakas pa ang hagulhol ko. Isa pa to. Hindi ko pa masabi sa kanyang nakunan ako. Hindi ko maamin sa kanilang wala ng sanggol sa sinapupunan ko. Nananakit ng ulo ko sa dami ng iniisip ko. Ang dami ko ng kasalanan sa pamilya ko. Paano nila ako mapapatawad kapag nalaman nilang ginawa ko? Han, you're scaring me. Huwag ka namang umiyak ng ganyan. Hindi ko siya pinakinggan. Ibinuhos ko sa malakas sa paghagulhol ang sakit na nararamdaman ko. Humagulhol ako na malakas hanggang sa magsimulang umikot ang paningin ko. I gripped Kyle's suit as I tried to calm myself pero walang nangyari. Tuluyan akong nilaman ng dilim. Sa kabilang banda, nagising ako sa boses ni Nana Huling at Kyle. Dahan-dahan ako nagmulat ng mata. Kapwa sila nakatayo sa paanan ng kamang hinihigaan ko. Nana Huling, ano bang sabi ng family doctor natin? Na-traffic lamang daw sa anak, pero pagdating na din siya. Pumikit ako, tumugot ng malalim na hininga. Masakit pa rin ang ulo ko at pakiramdam ko. Binabaliktad ang sikmura ko. Mr. Policarpio, sorry I'm late. Doc, please check my wife. Bigla na lang siyang nahimatay eh. Nag-aalala ako baka mapana siya tang baby namin. Naalarma ako. No! Malalaman niya na wala ng anak namin. Magagalit siya sa akin. Han, you're awake. Bumangon ako at umatras nang lapitan ako ng doktor. I'm okay. You don't have to check me up. Kyle sat beside me and caressed my hair. Han, nag-aalala ako sa'yo at sa baby. No! My breathing hitched. Nangilid ang luha ko. Ayoko. Ayoko malaman niyang nawalan kami ng anak. Magagalit siya sa akin. Iiwan niya rin ako tulad ni Daniel. Tatalikuran niya rin ako tulad ni Lauren. Han, you're crying again. Sige na. Di na kita ipapacheck kay Doc. Kumalma ka na, please. Yumakap ako sa bewang niya. Tinignan si Nana Huling. Nay, hindi ko kailangan ng doktor. Doc, I'm sorry. Kailangan ko munang kausapin ang asawa ko. Nang umalis ang doktor, tinignan ko si Kyle. Tsaka muling niyakap ng mahigpit. Gustong gusto ko na magsalita. Gusto ko nang sabihin sa kanyang walang anak namin. Pero wala akong lakas ng loob. Natatakot ako. Sa kabilang banda. 4 days had passed pero hindi pa rin ako pinapansin ni Lauren. Kapag nilalapitan ko siya, umaalis siya. Kung kakausapin niya ako, hindi niya ako titingnan man lang. Ngayon, inaabangan ko siya mula sa pamasyal kasama sina Gavin at Nana Huling. Bakasyon na itong unang summer na nalalamig sa akin ng anak ko. Napakasakit. Tinignan ko ang kalangitan. Hapon at ilang oras na lamang pauwi na rin si Kyle. He is doing everything to bring back the firm dahil sa isang araw, bubuksan na ulit niya ang kumpanya. Umayos ako ng tayo na matanawan ko sila na papasok sa gate. Nahuhuli si Lauren kaya naman makahulugan kong tinignan. Si Nana Huling. Agad naman niya nakuha ang gusto kong sabihin kaya't dinala niya si Gavin sa itaas. Iniharang ko si Lauren nang papasok na siya. She stared at me. Her eyes is lifeless and cold. Lauren? Tinangka ko siyang hawakan pero umiwas siya takmang tatalikod. Nang mabilis ko siyang nahila. Talk to me, Lauren. She did not even budge. I sobbed. Sabihin mo sa akin ang problema. Sabihin mo kay mommy, anak. Anak? May panguuyam na ulit niya. She faced me and anger is all I can see in her eyes. I was taken aback. Don't be like this, Lauren. I'm your mom. She laughed sarcastically. You stopped being my mother the moment you cheated on my dad. Mariin niyang sumbat.
Oh God! Humikbi ako. Lauren! Her eyes filled with tears. Alam mo ba kung gaano kasakit makita ka kasamang lalaki mo habang yung daddy ko nakarating sa ospital? Habang umiiyak, umiiling-iling ako. I'm sorry. You're sorry? Wala nang kwentang sorry mo dahil lumandi ka na. Inangat ko ang kamay ko takmang sasampanin siya nang matigilan ako. Mabilis ang paghingang tinitigan ko siya. She is glaring at me. Bakas ang sakit at galit sa mga mata niya. Daan-daan ako lumuhod sa harapan niya habang umiiyak. Please forgive mommy. Forgive me, Lauren. Mabilis niyang pinunasan ang luha niya at iniwasan ang tingin ko. Hindi na kita mapapatawad. No, no. Umiling-iling ako. Hindi pwede. Anong kailangan kong gawin, anak? Anong kailangan kong gawin para patawarin mo ko? Wala. Dahil walang kapatawaran ng ginawa mo. She turned her back on me and I cannot do anything but to cry my heart out while still kneeling on the floor. Niyakap kong sarili ko habang patuloy sa pagagulhol. Ayaw na sa akin ni Lauren. Ayaw na sa akin ng anak ko. Ang sakit-sakit. Ano ang gagawin ni Selena ngayong alam na ni Lauren ang ginagawa niya habang nasa ospital si Kyle? Maipaliwanag kaya niya sa anak niya ang totoo? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.